Ang pambubugbog nitong si Gunko sa Straw Hat Pirates at ang pag-reveal niya ng isang ability na tanging ang mga Gorosei lamang ang nakakagawa. Ganun na din ang pakikipaglaban ng iba pang mga kasama niyang Holy Knights at ang pagpapakitang gilas nila kung paano nila tinalo ang kanilang mga nakatapat na mga higante sa loob ng Elbaf. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin sa video ito. Kaya naman siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na rin mo ng bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay A Steer in the Silence. At sa cover page ay makikita natin itong si Ulti na niyayakap si Yamato na para bang gusto nilang sumama dito ni page 1 matapos sila nitong tulungan at iligtas. Sa pinakaunang parte naman ng chapter na ito, sa pinakaunang mga panel ay gulat na gulat nga ang mga miyembro ng Straw Hat. Itong si Usopp, si Jinbei, si Nami at maging itong si Colon na ang nagsisilbing captain nila sa Colon Pirates ship. Dito ay nagtataka sila dahil hindi nila kilala kung sino nga ang taong ito na bigla na lamang umakyat sa kanilang ship. Na alam naman natin guys na walang iba kung hindi si Gunko. Pero nang dahil na rin nga sa ginawang announcement kanina ng mga higante at sinabi ng mga giant na nagbabantay sa castle, walang ibang tao dapat na nasa loob ng Elbaf kung hindi ang Straw Hat crew, itong si Gaban at pwedeng itong si Shanks. Maliban sa lahat ng mga taong yon, wala na dapat ibang tao sa loob nito. Ang natitirang ibang mga humans daw na nasa loob ng Elbaf ay ang mga intruder na umatake sa mga bantay or ang mga guards sa Oust Castle. Kaya naman on the spot alam nila na itong si Gunko, kahit hindi pa nila alam kung anong pangalan nito, alam nila na ito ang intruder na tinutukoy ng mga guards na yon. Ayon din dito kay Nami at sa iba pa niyang mga kasamahan, ito din daw ang salarin sa nangyaring pangingidnap sa mga batang higante. Pero alam nila na hindi nila ito mamamaliit dahil nagawa nga nitong i-outclass, nagawa nitong talunin ang mga elite na guards na nagbabantay sa Oust Castle. Pero dito naman ay napatanong itong si Gunko dahil nga itinuturing at tinatawag siyang human dahil hindi daw siya isang human. Sila daw ay mga gods, sila ay mga Panginoon, na dahilan kung bakit nagulat ang mga Straw Hat. Ayon din dito kay Usopp guys, nagulat siya dahil bakit daw ganito magsalita ang taong ito. Parang si Enel daw ito. At parang katulad din daw ito ng mga Celestial Dragons na ganito ang tono, ganito ang way ng pakikipag-usap. Pero ang tanong naman ni Nami sa kanya, kung mga gods nga daw sila, bakit sila nangingidnap ng mga bata? Na sinagot pa nitong si Colon na mga kaibigan daw niya ang kinidnap nitong si Gunko. Ano daw ang balak gawin nitong sila Gunko sa mga bata? Saan daw nila ito binabalak dalhin? Pakawala na daw nito ang kanyang mga kaibigan. Na sinagot naman ni Gunko na wala silang magagawa. Especially daw itong si Colon na isang bata pa lamang pero hindi na magandang pagkakatabas ng dila. Bago magpatuloy ang interaksyon sa gitna ni Gunko at ng Colon Pirates ay magkakaroon naman ng switching of scenes guys. Makikita natin dito itong si Ripley, si Franky at ang mga kasama pa nila na itong si Lilith at itong si Bonnie na nagawang successfuling mapatumba ang isa sa mga nightmare ni Killingham. Gamit lamang ang napakasimpleng atake na ginawa ni Franky ay napabagsak nila si Thunder na dahilan kung bakit tuwang-tuwa ang mga ito. Pero dito din guys ay na-explain na ni Gunko kung bakit nila kinikidnap ang mga bata. In the very first place, madami naman silang ibang paraan kaysa sa palakarin ng mga ito nang nagsisleepwalk. However, since mga higante nga sila, napakalalaki ng size nito, hindi nila basta-basta ito makukuha. Kaya naman ang natitirang choice nila ay ang palakadin sila manumano papunta sa Mariwa at ang i-guide lamang sila papunta doon. Ngayon, since napakadami nang nagagalit sa comment guys, lilinawin natin ang bawat detalye para hindi magulo. Hindi sila maglalakad sa dagat, syempre hindi naman sila lulutang. Maglalakad sila papunta sa ship na gagamitin para i-transfer papunta sa Mariwa. Na dahilan kung bakit nagtaka itong si Nami dahil unang-una sa lahat, bakit sa Holy Land ng Mariwa? Kaya pumasok agad sa isip nila na possibly ang kaharap nilang ito ay isang Celestial Dragon. Pero nagtataka itong si Usopp dahil alam naman natin guys kung anong unang pumapasok sa isip nila kapag iniisip nilang Celestial Dragon. Nakasuot ng white na robe at nakasuot ng para bang mga helmet na ginagamit ng mga astronaut. Pero hindi yun ang suot-suot at ang appearance nitong si Gunko. Na dahilan kung bakit sabi nitong si Usopp, malayo daw ang itsura nito sa iniisip niyang Celestial Dragon. Pero sumingit din dito itong si Brook habang sinasabi na possibly daw hindi ito isang normal at common na Celestial Dragon kung hindi isang upper rank na Celestial Dragon pa na kilalang kilala nila sa tawag na God's Knight. Ang mga Holy Knights na agad namang kinonfirm nitong si Gunko
habang sinasabing indeed sila nga daw ang Holy Knights. Dito na nagsimulang kabahan itong sila Usopp at hindi din niya alam kung anong binabalak nitong gawin dahil ibang-iba ang aura nitong si Gunko kumpara sa ibang mga nakaharap nilang kalaban. Pero tulad nga ng nakita natin na karaniwang ginagawa ng mga Holy Knights sa mga kinukuha nitong ibang lahi, na itanong nitong si Usopp kung binabalak daw ba nitong sila Gunko na gawing slave ang mga higanting batang yon. At ang pinagtataka din niya at pinagkakabahan is that mayroong lumalapit sa kanyang isang arrow, isang kulot na nanggaling dito kay Gunko na alam naman natin na ang ability niya. Pero nang dahil na rin sa mga narinig ng mga impormasyon nitong si Nami, nagalit siya. Sinamon niya na dito si Zeus at ginamit ang kanyang ability para atakihin itong si Gunko, habang ito namang si Usopp ay pinagpapatuloy ang pag-iwas sa araw. Ginamit niya ang Thunder Shark Tempo habang tinatransform itong si Zeus sa isang itim na pating na punong-puno ng kuryente. Pinasugod niya ito papunta sa lokasyon ni Gunko, pero si Gunko hindi man lamang gumalaw. Gamit ang kanyang arrows, gumawa siya ng panibagong trajectory ng atake na ginawa nitong si Nami at pinabalik ito kay Nami. Syempre dahil lang nga alam nitong si Zeus na hindi niya mababago ang movement na ito, ayon nga sa binanggit dati nitong si Gunko, kahit nakikita nilang trajectory ng arrows na ginagawa niya, hindi naman nila yun mababago. Tanging itong si Gunko lang din ang makakapigil sa mga mangyayaring yun. Pinatakbo niya itong si Nami para hindi ito tamaan ng kanyang sariling atake, pero wala silang nagawa. Since gumawa na nga ng trajectory ng direction itong si Gunko, tatama at tatama talaga yun. Hanggang sa dumating sa punto na nagkaroon na ng contact dito kay Zeus sa attack na Thunder Shark Tempo at kay Nami na dahilan kung bakit nakuryente siya ng malala. Pero ang katotohanan, hindi naman pala si Nami ang tinamaan nun. Pumarang dito si Brook para masiguradong ligtas si Nami at hindi siya mamamatay, na dahilan kung bakit si Brook ang nagtamo ng damage. Itong si Usopp naman dahil napansin niya na distracted itong si Gunko, pasimple siyang nag-launch ng isang atake na too late na huli na nang ma-realize nitong si Gunko na nagkaroon ng direct hit sa kanyang katawan, ang Skull Grass Explosion, o ang mas kilala natin sa ginagamit palaging atake nitong si Usopp na ang kanyang Skull Exploding Grass. Napakatinding atake ito guys. Tumama ito directly at nagkaroon ito ng contact sa katawan ni Gunko na dahilan kung bakit nabura ang kanyang upper body. Literally, nawasak yun guys. Dahil makita nyo na halos ang lower part na lang ng katawan ni Gunko ang natira. Nang dahil dito nabanggit ng iba pang mga miyembro ng Straw Hat Crew na baka naman daw nasobrahan ng ginawang atake nyo ni Usopp dahil kitang-kita nilang nadurog ang katawan ni Gunko. Maging itong si Usopp nga ay napahingi ng sorry sa kanyang ginawa dahil akala niya ay napatay niya na itong si Gunko. Pero nagulat na lamang silang lahat nang mapansin nila na unti-unting bumabalik. Nagre-regenerate ang naputol at nawasak na katawan nitong si Gunko. Habang nagsasalita at ine-explain itong mga bagay-bagay, ayon kay Gunko, at some point, naka-destined daw talaga na mawasak na lamang ang mundo nang walang nakakaalam, nang wala man lamang nakakapansin. Pero dahil daw sa pangengialam ng iilang mga individuals, pinilit nilang hanapin at tuklasin ang katotohanan at hindi lamang yun, ikinalat pa nilang impormasyon na yun sa buong mundo. Habang ipina-flash ang mga archaeologist na nanggaling sa Ohara at itong si Dr. Vegapunk. Dahil alam naman natin na sinimulan talaga ito ng mga archaeologist sa Ohara at ipinagpatuloy lamang ito ni Vegapunk at siya ang nakagawa ng paraan para maikalat at may announce ito sa buong mundo. Kaya naman wala silang choice. Kailangan nilang kumilos para hindi na maulit ang pangyayaring yun. Dahil kahit naman daw anong gawin pa ng mga taong ito, once na magsimula na ang pagkasira ng mundo, hindi na yun napipigilan. At dito na nga nagsimulang mag-retaliate guys itong si Gunko. Inatake niya na ang una itong si Usopp habang pinapalapit ulit ng pinapalapit ang araw na ito kay Usopp. Pero nakita naman agad yun itong si Jinbei at ni Brook habang minamaliit itong si Gunko. Sinabi nila ng ganitong klase ng atake na kung saan ipinapakita ang magiging trajectory ng kanyang gagawing susunod na attack ay walang kwenta. Dahil paano daw yun magiging effective kung kayang-kaya yung agad i-predict ng kanyang mga kalaban. Pero ito ang naging pagkakamali nila dahil hindi nila alam kung paano nagwo-work ang mga arrows nitong si Gunko. Habang sinasabi at binabanggit ulit nitong si Gunko na hindi daw magtatagal, magsisimula na ang final war. Ang mangyayaring napakatinding laban sa buong mundo sa gitna ng lahat ng mga races. Then switching of scenes, makikita naman natin na nakikipaglaban ang mga giant warrior pirates sa iilan pang mga nightmares na ginawa ni Killingham.
Pero walang problema, napakadali nilang napapatay ang mga yon at makikita natin dito na napaka-brutal pa nga ng way ng pagpaslang nila dito. Pero itong si Gunko, mas nilinaw at binigyang diin pa niya na magkakaroon daw ng malaking epekto, magkakaroon ng malaking impact at magsisilbing isang napakalaking factor daw ang gagawin na movement, ang gagawin na choice at ang papanigan na side ng mga higante. Na dahilan kung bakit kinakailangan nilang gawin ang mga paraang ito, ang mga countermeasures na ito para masigurado na mapupunta sa kanilang advantage. At makikita din natin dito guys na pinasilip sa atin ang isang panel na kung saan ay busog na busog itong si Loki at sobrang taba na niya na mangangahulugan lang guys na eventually hindi magtatagal makaka-recover talaga si Loki at sasalang din siya sa laban. Nang dahil sa mga binanggit na mga impormasyon at mga detalye nitong si Gunko, naisip na agad nitong si Nami at nitong si Jinbei kung anong binabalak nila na baka daw talaga ang pakay nila kaya kinikidnap nila ang mga bata ay para gamitin sila as hostage at para pumanig sa kanila ang mga higante. Given na ayon nga sa isa sa mga oracles ng mga Holy Knights na magkakaroon ng malaking epekto ang mga higante sa gaganapin na all-out war. Sinagot naman ni Gunko na actually wala naman daw siyang pakialam. Hindi daw talaga niya kilala at hindi niya kinoconsider na paraan ng pagkapanalo ang paggamit ng hostage. Pero since isa itong misyon, ibinigay lamang sa kanya ang gawain at ang task na ito, kailangan niya yung sundin. Dahil para sa kanya daw, ang mga batang yun ay walang kwenta, hindi nila yung mapapakinabangan. Na dahilan kung bakit biglang umalma itong si Colon habang inaatake itong si Gunko pero sa hindi niya inaasahan na pagkakataon, siya pa mismo nagulat. Ginamit ni Gunko ang kanyang mga arrows at pinuluputan ang leeg nitong si Colon habang hinihigit siya papalayo. Syempre walang magagawa sila Nami dahil napakalaki ni Colon at hindi naman nila magagawang higitin yun pabalik. Pero para na rin masiguro na hindi matidiretso nitong si Gunko ang ginagawa niyang atake dito kay Usopp gamit ang arrow, sinalubong na siya agad nitong si Jinbei at nitong si Brook habang naglo-launch ng kani-kanilang mga teknik. Pero sa hindi din nila inaasahan na pagkakataon, imbes na itong si Gunko ang tamaan ng kanilang mga atake, silang dalawa mismo ang nagkatamaan sa ni-launch nilang mga atake sa pamamagitan ng ability nitong si Gunko ng arrow, fated arrow. Sa pamamagitan nun, idinikit niya ang mga arrows na yon sa kamay at sa katawan ng dalawang ito na dahilan kung bakit napalitan niya ang trajectory at itinutok niya ang atake ng dalawa sa isa't isa. Na dahilan kung bakit si Jinbei at itong si Brook ang nagkatamaan sa idineploy nilang atake, isang napakadayang teknik. Matapos yun ay nakakita na rin itong si Nami ng isang arrow na papalapit sa kanyang muka at hindi nagtagal, sinundan na yon ng paa nitong si Gunko. Na tulad ng inaasahan natin, ang bawat arrow na tinututukan ni Gunko ay kung saan siya maglo-launch ng isang atake na dahilan kung bakit napalipad itong si Nami sa himpapawid. Tinangka naman na mag-retaliate nitong si Usopp habang naglo-launch ng isang counter-attack dito kay Gunko pero napakadali niyong naiwasan. At dahil na rin sa pagpalag niyang ito ay nagawang makadikit ng isa sa mga arrows nitong si Gunko sa kanya na hindi rin nagtagal ay nasundan nitong si Gunko ng kanyang isang napakasolid na tuhod sa mukha nitong si Usopp na nagpatulog dito ng biglaan. Sa napakasimpleng galawan na yon itong si Gunko ay nagawa niyang matalo ang Straw Hat Crew sa isang 1v5 kasama na dito itong si Colon. Wala silang nagawa. Hindi nila alam kung paano kokontrahin ang isa sa mga Holy Knights na ito. On the other hand, ito namang si Killingham at itong si Summers ay nag-uusap. Habang pinagpapatuloy nilang kanilang mga plano ay nakikipaglalaban sila sa kanilang mga kinahaharap na higante. Si Killingham napakadaling natalo at napatumba ang principal ng Warriors School na kinikilala ng isang napakalakas din na warrior. Isang former giant warrior pirate na nagawa niyang ma-one-tap. Basically, isang atake lang guys, na knockout niya itong si Kiba. Si Ange naman, although hindi naman siya inatake nitong si Killingham, hindi naman ito makagalaw. Hindi niya magalaw ang kanyang buong katawan pero hindi niya alam kung anong rason. Kaya in-explain sa kanya ni Killingham na dahil yon sa kanyang ability. Hindi lang palang pagsamon ng mga panaginip, ng mga nightmares ang ability nitong si Killingham, kaya din niyang mag-induce, kaya din niyang ipasok sa sleep paralysis ang kanyang target. Meaning once nagamitan ka ni Killingham ng sleep paralysis, hindi ka na makakagalaw. Pero oo, makakapagsalita ka pa naman at gumagana pa rin naman ang iyong mga senses. Pero napaka-OP din nito guys. Napaka-OP ng mga ability ng bawat membrong ito ng Holy Knights. Pero ang pinag-uusapan nila dito nitong si Summers, hindi daw nila alam kung anong gagamitin nilang telecommunication device.
na tinuro naman itong si Summers na sa bawat village naman daw sa loob ng Elbaf, meron silang isang ginagamit na device, isa lamang dahil napakalimitado ng communication sa loob ng Elbaf. At ang isa doon ay ang higanteng snail na nasa harapan ngayon nitong si Killingham, na dahilan kung bakit sinabi ni Summers na gamitin niya ito para magbigay ng isang announcement worldwide. Gagawa sila ng isang announcement na hindi pa dito na-specify kung ano, pwedeng isa itong threat or warning sa buong mundo, at pwede din namang isa itong frame up na naman para sa Straw Hat Crew. But on the very last page, sa isang double spread na panel ay makikita natin na nandito si Saul at itong si Saint Summers. Naglalaban pala sila, na dahilan kung bakit nabanggit ni Summers na bago daw nila kumpletuhin ang misyon, bago nila simulan ang gagawin nilang announcement, bigyan muna siya ng konting oras ni Killingham dahil malapit na daw niyang matalo at mapatay itong si Saul. Habang may kita natin na duguan na si Saul, puro injuries na siya at butas-butas na ang kanyang katawan. Na surely dahil yon sa mga ataking ginawa nitong si Summers, knowing na ang kanyang ability nga ay may kinalaman sa mga tinik. At kung papansinin din natin, ang sandata na ginagamit nitong si Summers ay punong-puno din ng mga spikes. Nilinaw din niya dito kay Killingham na ang katapat niya ay isang former Vice Admiral, kaya naman yun ang dahilan kung bakit medyo makunat at pumapalag daw talaga ito. Ito namang si Saul, alam niya na hindi talaga siya mananalo sa isa sa mga Holy Knights. Kaya knowing na kasama niya itong si Chopper at itong si Robin, pinagsabihan niya na ito na kahit anong mangyari, wag na wag silang magpapakita at wag na wag silang lalabas mula sa buhok nito. Si Summers naman, dahil nakikita niya na talagang on the verge of death na itong si Saul, sinabihan niya ito na ipunin na daw ni Saul ang lahat ng kanyang lakas para sa kanyang final attack, para matapos na rin ang kanilang laban. Pero kahit na ganon, kahit patuloy pa rin ang pag-provoke niya kay Saul, it seems nasa limit na talaga si Saul at hindi na nito nagawang pumalag pa, bumagsak na lamang ito. Na dahilan kung bakit kahit na gustong-gusto ng tulungan ni Robin itong si Saul, wala siyang magawa. Dahil kapag nalaman nitong si Saint Summers na nasa loob sila nito, baka patayin din sila nito. Then dito na biglang nabanggit nitong si Summers ang tungkol sa former king ng Elbaf Kingdom na itong si Harald. Dito ay pinagtatawanan niyang mga higante. Bakit daw ito nagtayo ng isang school, ng isang library? Dati daw ay kilalang kilala ang mga higante at kinatatakutan nito sa buong mundo. Isa daw sana ito sa pinaka-threat, ang pinakamalakas na race. Pero nang dahil sa mga nangyaring ito, hindi na sila kinatatakutan dahil napaka-soft na daw nila. Dito din niya nabanggit ang pangalan ni Harald habang sinasabi na supposedly mga mercenaries sana nilang mga higanteng ito. Pero anong nangyari? Pumalpak daw ang mga plano nitong si Harald na dahilan kung bakit kinailangan pa nilang kumilos. Now dito natin malalaman guys na dito na magsisimula ang revelation, ang dahilan kung bakit kinailangang patayin ni Loki ang kanyang sariling tatay. Hindi niya ginawa dahil evil siya, there is a reason. At maaring yun ay ang pagtataksil ni Harald sa Elbaf Kingdom. However, this is where the chapter ends at kailangan na nating antayin ng chapter 1147 para sa susunod na mga pangyayari. But good news, there will be no chapter breaks next week, kaya naman kailangan lamang nating antayin ang susunod na spoiler review para sa konting hint para sa susunod na chapter which will be on Tuesday. At wag din kayong mag-alala guys dahil this coming Sunday ay may i-release tayong video para sa Hunter x Hunter naman na tungkol kay Dawn Freaks. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na rin yun ang bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page, official TikTok account. Kaya naman mag-follow at mag-like na rin kayo sa ibang mga accounts natin na yon sa ibang platforms para hindi kayo mahuhuli sa bawat announcement natin sa ating channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.